Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin ngayon sa studio si Arnaldo Dumondon para ihingi ng tulong na makabalik sa bansa ang kanyang asawa sa Lebanon. At humihingi ng tulong sa Kilos Pronto ang OFW si Michelle Dumondon. Gusto niyang makauwi sa Pilipinas dahil hindi na niya makayanan ng pagtatrabaho sa kanyang pinapasukan. Sumasakit raw kasi ang kanyang likod at lumalala rin daw ang kanyang sakit na tuberculosis. March 26, 2017, nakalis ng bansa sa pamamagitan ng illegal recruiter. Ngayon, kausapin natin si Arnaldo. Okay, illegal recruiter ang nagpaalis sa kanya? Po. Or direct hire siya? Direct hire po. Direct? Opo. Nanggaling na ba siya noon? Or first time First pa lang time po, umalis? first time. Kailan mo huling nakausap itong si Mrs.? Bali, kanina lang po. Alright. Opo. Nakakapag-text po kami. Okay, nakapag-text kayo. Ano daw naramdaman niya? Siya ba inuubo? Masakit yung likod? Masakit po yung likod. Paano niya nalaman na medyo may kunting problema siya sa baga? Kasi pagka dura niya po, may kasama pong medyo may dugo-dugo na po. Medyo may dugo na. Saka Maliit ba dinadaing siya niya po. Ha? Dinadaing niya likod? Okay. So, siya na mismo nagsabing pauwiin siya? Opo. Kasi Alright. parang pakiramdam niya po lumalala. Sumasabay po yung opera niya sa Ligate. Sumasakit din Sige, po. bilisan lang natin. Nasa linya natin si Mrs., si Michelle Dumondon, ang asawa ni Arnaldo. Michelle? Hello, sir. Michelle, kumusta ka na dyan, Michelle? Hindi po okay, sir. Okay ka lang ba dyan, Michelle? Hindi po. Anong nararamdaman mo, Michelle? Sumasakit po yung likod ko. Para pong naramdaman ko may napunit po sa likod ko. Kaya sinabi ko po sa madam. Okay. Gusto ko po ipaulit ang x-ray ko. Alright. Hindi Ikaw po ba'y trabaho ng maayos. inuubo ba, Michelle? Opo. Ano, kumusta? Kaya po, inuubo na po ako. Bumura na po ako ng dugo. Kaya po nag-aalala po ako sa sarili ko. Hindi po Okay, ako okay. trabaho ng maayos. Okay, sige, Michelle. Okay, alam ko naman, ito nandito si Mr. Sige, gagawa natin ng paraan. Sino bang, itong magagawa natin, kaya kinausap ka namin, talagang check. Pero ako, Michelle, paano ka nakalabas ng bansa? Ito lang gusto muna natin malaman. Dahil lang po sa agent po, sir. Agent lang? Nagpunta na po ako, agent na nandito po sa Lebanon. Sabi niya po maganda po daw dito. Alright. Hindi po daw mabigat ang trabaho. Okay. Ngayon po nagulat po ako, 2 weeks lang po nakaalis na po ako. Okay. Lahat po sila meron pong may mga kasabwat po mula po sa pag-alis. Sa Clark po kami dinaan. Saan kayo dinaan? Sa Clark po. Sa Clark kayo dinaan. Alam mo, Michelle, kasi okay, sige, di ba, Michelle, tutulungan ka namin sakaling hindi man namin kinokontak natin ngayon ito ho yung POEA at saka Administrator, si OWA. administrator muna ng OWA pala, okay? Ito, Michelle, gusto namin sabihin sa inyo, okay, sige, diyan ka lang, Michelle, nandyan ngayon si Attorney Hans Leo Kakdak, administrator ho ng OWA, sa linya ng telepono. Attorney Hans Leo Kakdak, Sir, Attorney, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Ben, sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Magandang hapon din po. Okay, live po tayo ngayon. Kasama ho natin si Alex Santos. Sir, nasa linya ho natin, nagmamakaawa ho, yung itong si Michelle Dumondon. Siya ho'y nasa Lebanon at nagrereklamo ho siya, nakaalis ho siya sa pamamagitan ho ng illegal recruiter. Dinaan lang ho sila sa Clark na hindi ho siguro nag-seminar to. Sir, ano hong hakbang na matutulong natin sa Lebanon? Siya ho'y dumudura na daw ng dugo, masakit ang likod na parang pinupunit sa pagtatrabaho niya roon. Ito, sir, ano hong mga hakbang ho na magagawa ho ng OWA? Opo, pwede po nating ipa-rescue. Pwede ko pong kunin yung
Okay. Pangalan at address at Okay. contact number ni Michelle. Okay. Para Sir, maisakit po natin. okay. Sir, nandyan ho si Michelle sa kabilang linya para pwede ho kayo mag-usap. Okay? Michelle? Yes, sir. Michelle, andito mismo sa OWA si Hans Kakdak at pwede mong sabihin yung gusto your information. Sir, gusto niyo bang makuha ng telepono yung address o ibigay na lang natin off the air? Off the air na Okay, lang. off the air Sir na lang. Ben. Opo. Okay, gusto mong okay, Michelle, sige, kausapin mo si administrator ng OWA, si Attorney Kakdak. Sige, sabihin mo na, Michelle. Sir, gusto ko na po kasi umuwi kasi po may nararamdaman na po ako. Hindi ko na po kaya magtrabaho. Sinabi ko po sa madam ko na gusto ko po magpa-x-ray. Ngayon tinawagan na po yung manager ng agency ko, si Mr. Maroon Kawan, dito po sa Lebanon. Sinabi niya po, painumin lang daw po ako ng gamot. Pinainom lang po ako ng Buscopan. Nako. Tapos sa pa-x-ray daw po ako ngayon. Okay. Dadalhin po nila ako ngayong araw na to sa agency ko. Sa agency. Natatakot po ako doon kay Mr. Maroon. Tapos hindi daw po ako makaka-uwi ng Pilipinas. Hindi daw po magbabayad yung pamilya ko ng 250,000 pesos. Okay. Ayun daw po yung ginastos niya. Makarating lang daw po ako dito. Diba, parang naninigil pa. Wala kayong nagastos. Okay. Attorney, narinig niyo? Mura na po ako. Okay. Oo, natinig ko yan. Na po yung nararamdaman ko. Okay. Michelle? Michelle, ang kailangan mong tandaan ay wag kang mag-alala, sasagitin ka ng pamahalaan natin. Wala kang dapat ibayad, wala kang utang sa kahit kanino. In fact, sila pa ang may kautangan sa yung dapat ilikas ka at iuwi sa Pilipinas. So, ang gagawin po natin ay kukunin ko off the air yung contact number ninyo at isasagawa po natin ang pag-rescue o pagsagip sa iyo. Okay na, Michelle? Sige po, opo. Okay. Relax ka na muna, ha? Kausap mo na mismo yung OWA administrator yan. Gobyerno sa gobyerno palang magre-rescue sa inyo. Kaya, okay, relax ka muna dyan, ha? Opo. Alright, pagkababa ng telepono, ibibigay namin impormasyon. Huwag natin pag-usapan sa air, para naman sa ganun. Caretaker lang po to. Nagbabalang po ako ng aso sa caretaker lang po to, Mr. Tulfo. Sa caretaker. Sige, ganito. Sa caretaker yung telepono mo. Opo. Alright, sige. Ngayon, okay, sige, ganito. Okay, Michelle, pwede kang kausapin ng aking staff dyan, kahit na yung pinaka-production manager to get the detail. Mga journalists kami rito para makuha, tapos ibibigay namin kay OWA Administrator, kay Attorney Kakdak. Yung sa agency po namin. Lahat na impormasyon na dapat namin makuha, Michelle, kukunin namin, ano? Magtiwala ka sa amin dahil hindi kami talagang mga investigative journalists kami, nasa larangan ng serbisyo publiko, nakikipagtulungan din kami sa gobyerno, nasa stasyon ng gobyerno, OWA ho mismo, gobyerno sa gobyerno tutulong dito. Michelle, okay? Wag mo muna ibababa, kakausapin ka ng mga staff ng Kilos Pronto para maibigay namin impormasyon yan lahat kay OWA Administrator, kay Attorney Kakdak. Okay? Ingat ka na lang, ha? Alright? Okay, sige. Attorney Kakdak, thank you so much, ha? Sige, thank you rin, Ben, and we will get in touch para maisalba natin si Michelle. Alright. Well, sa uulitin, sir. Maraming salamat. Opo, sige po. Ayun po, Lex. Oo, mas maiging dito na ho siya sa Pilipinas, di ba, Arnaldo, no? Para at least dito siya magpagaling dun sa kanyang sakit na tuberculosis. Okay na ba sa iyo? Opo, sir. Gobyerno, ha? Maraming salamat po, sir. Sanib po sa kami integrated hybrid na public service to. Mga investigative journalists sa larangan ng public service, kami yun. O si Boy Next Door. Ang problema kasi dito, Ben, kapag hindi nalagaan yung ating kababayan dyan, si Michelle, hindi ba nila alam ang tuberculosis? So, nakakahawa yan. Dapat tulungan ho ninyo yan. Pagalingin ho ninyo ang inyong kababayan ho namin. Rescue yan. Yeah. Sige.